So, ayun, just to give you a context, November 21, Friday, nag-cash in ako sa GCash. Ngayon, habang nagka-cash in ako, by the way, nagka-cash in ako from Payoneer to GCash, gamit yung GCash app. So, habang nagka-cash in ako sa GCash, from Payoneer, may nag-pop up na error. And sa sobrang bilis ng pop-up, ang naintindihan ko lang is hindi nila mapaprocess yung transfer. Yun lang. So, okay lang. Pero, pagka wala ng pop-up, nawala rin yung pera ko. Nawala yung pera ko sa Payoneer. So, pumunta ka dun sa dashboard ko, tinignan ko yung dashboard ko, and wala dun yung pera ko. So, pumunta ako ngayon sa Payoneer app ko. Pagpunta ko sa Payoneer app ko, wala na din dun yung Payoneer, wala na rin din yung pera ko. And by the way, ang tinransfer ko is $463.62. So, that's around 27,000. So, pagtingin ko sa Payoneer ko, nakalagay doon is completed na yung transaction. In other words, wala na sa Payoneer yung pera ko. Ngayon, tumawag ako sa GCash. And hindi naman ito yung first time na nagkaroon ng issue sa GCash na nagkakaroon ng floating na pera. So, dati kasi, kapag kaganyan na nag-float yung pera, ibibigay ko lang sa kanila yung transaction number, imbestigahan nila, tapos mamaya, andyan na yung pera mo. So, ganun lang kabilis. Ngayon, so, I was expecting na ganun pa din ulit yung mangyayari. Ngayon, tumawag ako sa GCash, sobrang tagal, siguro sa sobrang dami na nagre-reklamo sa kanila. And, sabi nila, 5 a.m. nung araw na yon nag-start daw na nagkaroon sila ng issue. Pero, hindi sila nag-post sa social media or nag-announce man lang. Tinitignan ko yung Facebook, yung social media nila. Wala man lang silang announcement na nagkaroon sila ng system issue, na huwag mo nang magka-cash in, ganyan. Or kung alam mo yun, usually naman kapag may issue sila sa cash in, hindi nagpo-push through. Sana ganun. 'Di ba? Kasi ang laking pera nung nawawala eh. Imagine that. 27,000. And, alam mo yun, yung 27,000 na yun, marami akong pinapasahod doon. And, may mga bills ako na kailangan bayaran na nag-accumulate ng interest and ng penalty. Tapos, ganun lang, nawala lang ng parang bula na hindi nila ma-explain sa akin kung nasan yung pera ko. Tapos, tinatry ko na pagawan ng ticket. Pero ayaw nilang gawan ng ticket. So, Friday, Saturday, Sunday, tumawag ako sa kanila. Maghapon ako nasa telepono. And, nagpa-follow up. Imagine that. Sa loob ng 3 araw, wala man lang kahit na anong update. To think na meron silang system issue 'di ba? So, ngayon, sabi nila sa akin, hindi daw nila pwedeng gawa ng ticket. Hindi daw nila yun pwedeng gawa ng ticket. Kasi daw, pag ginawa daw nila ng ticket, i-investigate daw nila yun, lalo daw matatagalan yung pera ko. So, mag-antay lang daw ako ng 48 hours, papasok din daw yung pera ko. So, Sunday, 48 hours din nakalipas, wala pa rin yung pera ko. Tumawag ulit ako sa GCash and guess what kung anong sabi nila sa akin? Gagawan na raw nila ng ticket. Sabi ko, gagawan ngayon yung paggagawa ng ticket? Eh, nung nakaraan ko pang pinagagawan sa inyo yan ng ticket. Tapos ngayon yun lang talaga gagawan. Tapos nung gagawan daw nila ng ticket, mag-antay ulit daw ako ng 48 hours. Imagine that. Tapos, nakakapikon talaga. Alam mo yun, nakakairita. Pakikalat nyo tong video na to Tapos, ngayon, ginawa ko, nag-file ako ng complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas kasi sila yung nagre-regulate ng GCash. Ngayon, wala rin naman ng, ewan ko kung makakatulong ba yun. Kasi, paano kailangan mo na yung pera? And ang process nila is 10 to 30 working days. Alam mo yun? And aside from that, may mga form ka pa na kailangang fill outan para lang i-address nila yung concern mo. But anyway, ginawa ko pa din. So,
After 4 days, ang kakapal nga ng mga mukha nila, sobrang kapal talaga ng mukha nila. Sa totoo lang, yung mga agent and supervisor ng GCash, sobrang kapal ng mga mukha nyo. Na parang gusto nyo sabihin sa akin na, buti nga eh. Alam mo yon na, alam mo yung, sabi ko ha, parang 4 days na nakakalipas, wala pa rin kayong update. Alam mo yon, wala pa rin kayong update. Tapos sasabihin niya sa akin na, magantay ako hanggang mamaya. Tapos nagantay ako ha, maghapon today, para lang replyan ako ng specialist ko no na sinasabi nila. Para lang sabihin sa akin ng specialist ko no na yon na magre-reply daw ulit sila, magbibigay daw ulit sila ng update na after 4 days. 'Di ba ang kapal ng mukha niyo dun sa part na yun? Imagine, yung pera ko tumambay sa inyo ng 8 days. Di ba ang kapal ng mukha nyo dun? Parang, imagine, paano kung yung pera na yung pambayad ko ng utang ko. Tapos yung utang ko, nag-i-interest, nagpe-penalty. Iko-compensate nyo ba ako para dun? Di ba hindi? So, babayadan nyo ba yun? Di ba hindi? Ang kakapal ng mukha nyo, sobrang kapal ng mukha nyo. Hindi ko alam kung saan kayo kumukuha ng kapal ng mukha, GCash. Di ba? So, sana, yung Bangko Sentral ng Pilipinas, sagutin nyo yung email ko. Talagang, alam nyo, nagde-demand talaga ako na kapag ito talaga, tumagal to ng 8 days talaga, seryoso, tumagal ng 8 days to. Bayaran nyo talaga yung mga interest ng babayaran ko talaga. Kapal ng mukha nyo. Alam mo, wala kayong kwenta, wala kayong mga silbi. Ang dami ng mga mandarambong dito sa Pilipinas. Dumagdag pa talaga kayo. Mga kapal ng mukha nyo. Visit kayo.